Napag-usapan natin ang patungkol sa indirect involvement nitong si Benimaru sa pakikipaglaban kay Jahil, kung saan siya ang dahilan kung bakit kaya na nila ditong manalo. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling, ay pwede nyong i-check yung link sa my description. Hindi daw madaling task ang ginagawa nitong si Benimaru. Pero habang ginagawa nga daw nitong si Benimaru ito, ay meron siyang nonchalant na expression na para bang napakadali lang ng ginagawa niya at parang napaka-natural nito sa kanya. Sobrang na-impressed itong si Zelario dito at naisip ni Zelario na talagang worthy ito ng praise. Even though ito ay kanyang enemy, pero still ay far superior pa rin daw itong si Jahil. Kapag tinamaan daw itong si Benimaru ng direct hit ng fireball na ito, ay maging itong si Benimaru daw ay magtatamo ng malaking damage. At the very least, yun ay kapag hindi siya napatay nitong atake na ito. Napaisip itong si Zelario dito na magaling daw sana ang ginagawa nitong si Benimaru, pero sa tingin niya daw ay mag-all out na rin itong si Jahil sa may laban. Itong si Jahil daw ay kilala bilang the Great Sorcerer Emperor. Matalino itong si Jahil, and by now ay alam na daw siguro nitong si Jahil na hindi siya mananalo kapag hindi niya inuna itong si Benimaru. Pero kahit naman si Benimaru ang unahin ni Jahil, ay hindi rin naman basta-basta nababagsak ito, kasi although mas magaling itong si Benimaru bilang isang commander kumpara sa pagiging isang fighter, ay hindi natin pwedeng kalimutan na fighter pa rin talaga siya. Hindi naman siya katulad nitong sila Kagali na tactician pero mahina ang body. Itong si Benimaru ay isang tactician na powerful fighter as well. Kaya secretly, ini-acknowledge nitong si Zelario itong si Benimaru bilang isang malaking threat nang biglang nagsalita itong si Leon. Sabi ni Leon, ini-underestimate daw siya nitong si Zelario sa pamamagitan ng pagtingin sa ibang laban habang kaharap siya nito. Then biglang nagbato itong si Leon ng isang lightning fast na sword strike. Mukhang hindi naman galit itong si Leon sa kanya. Sinabi niya lang kung ano ang nasa isip niya, pero ngumiti lang itong si Zelario. At sabi niya, hindi naman daw. Hindi niya daw minamaliit itong si Leon Cromwell. Ang skill level daw nilang dalawa on equal footing. Kaya ang magmadali daw sa may laban na ito siyang matatalo. And in this case nga, mukhang itong si Leon ang nagmamadali na sumugod. Nagawa nitong si Zelario na i-block easily ang atake nitong si Leon sa kanya. Kapag dalawang master swordsman daw ang naglalaban, napaka-importante daw ng pagmamasid sa iyong opponent, kasi pwede mo daw na ma-predict ang kasunod na move nitong kalaban mo na ito sa pamamagitan ng ilang mga factors. Ang una ang pagtingin sa line of sight ng opponent, body position at direction ng kanilang signs. Kaya kapag nasa equal playing fields daw ang dalawang master of the swords, ang magdedetermine kung sino ang mananalo kung sino sa kanilang dalawa ang successful sa feint attacks. Kaya chill lang itong si Zelario ngayon at balak niyang daanin muna itong si Leon sa isang conversation kaysa daw magmadali siya at ma-injured siya in the process. Tsaka hindi lang kasi si Leon ang kalaban niya ngayon. Aware din itong si Zelario sa may presence nitong si Zoe. Alam din ni Zelario na napaka-troublesome kapag nai-ambush siya dito. Kaya hindi niya pwedeng ibaba ang guard niya kahit na sa mga opponents na significantly na mas mababa sa kanyang rank. Alam nitong si Zoe kung kailan magiging pinaka-effective ang gagawin niya na atake. Kaya kahit na hindi ganoon kataas ang kanyang power level, kaya niyang humanap ng perfect timing. Parang kanyang usually na hindi potent na attack maging potent once na ito ay tumama at makapag-deal ito ng malaking damage. Kung numerical value lang daw ang pagbabasihan natin, wala na agad itong combined value nitong sila Zoe at Leon. Kasi pagdating sa elements na bumubuo ng body, amount of energy at various resistances, lamang talaga itong si Zelario. Kaya rough estimate lang daw talaga itong existence value. As a matter of fact, itong si Jahil nga na talagang overpowered pagdating sa may strength, hindi naman makaabot sa kanyang opponent ng specialty naman ay speed. Kaya hindi rin niya magawa na manalo sa mga kalaban niya kahit na mas mahihina nga itong mga ito. Alam ni Zelario na mas mababa ang existence value nitong dalawang ito sa kanya, pero alam niya din na hindi niya alam
alam ang kanilang mga ultimate moves dahil baka meron daw itong mga ito na gamitin na trump card na makapag-deal sa kanya ng isang critical damage. Nakita naman itong si Leon kung ano ang nature nitong si Zelario at kung gaano ka-cautious kung makipaglaban nito. Napasabi na lang itong si Leon na mahihirapan daw talaga sila kasi napakaingat daw na makipaglaban nitong si Zelario. Hindi daw sila makahanap ng kahit na anong opening dito. Meron daw trump card itong si Leon na itinatago at kapag careless daw ang kalaban niya ay madali niya ito magagamit. Pero sa kalaban daw na ganito na katulad nitong si Zelario ay most likely ay hindi ito gagana kasi kahit gaano daw kalakas ang one hit kill strategies niya ay hindi niya daw ito pwedeng gamitin. Kung magiging vulnerable naman siya after niya itong magamit at kapag hindi naman daw ginamit nitong si Leon itong special attack na ito ay magiging mahaba daw itong kanilang battle at hindi maganda yon para sa may side nitong sila Leon kasi inferior nga sila pagdating sa may amount of magic use. Hindi sila mananalo sa isang battle of attrition dahil mauuna silang maubusan ng kanilang mga mana. Dahil dito ay nakikita na agad nitong sila Leon na sila nga ang matatalo. In other words, tama talagang ginagawa nitong si Zelario. Nasabi ko na dati na itong si Zelario ay nasa level nitong si Lagi Crimson. At kung iisipin natin, dapat ay kayang-kaya niyang talunin itong sila Zoe at Leon. Pero hindi niya ginagawa yon kasi play safe talaga siya. At alam niya na kapag tumagal pa ang laban, ay mas mawawala ng chance na manalo sa kanya itong dalawang to. Kaya calm and collected lang ngayon itong si Zelario. Habang itong si Leon ang nawawalan ng kanyang composure little by little. Mabuti na lang at hindi mag-isa itong si Leon kasi nagsalita itong si Zoe na kumalma daw itong si Leon Cromwell at wag daw nitong hayaan na ma-deceive siya nitong kanilang kalaban. Bigla ang nag-step out itong si Zoe out of the shadows tapos may binulong siya sa may tenga nitong si Leon. Then right after that bigla siyang nag-launch ng isang reckless na suicidal attack. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.